Mga kigsuonan, mayong adlaw kayong tanan. Ano na ko'y pabati ninyo nga video usa ka debate nga nahitabo tali kang Reverend Father Darwin Kitgano o kang Ismael Bahinting. Matud-an ni Father Darwin nga si San Pedro o lang Santo Papa sa Romano Katoliko nga simbahan. Unya nining debate ha, inyo yung masaksihan nga daw ang negative side nga mao si Bahinting, Ismael Bahinting, nahutdan gyud siya sa iyang gahom sa pagpakatarungan. Ani ang ilahang debate, mga kaigsuonan. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mulit ka nato si Father Darwin. Sa ngalan sa Mahain, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahain, daghang kayong salamat na kami nagkatigong karon aron mosamot na mong paghigugma kanimo o mosamot usab mong paghigugma sa usag-usa. Ipatubod kanunay ang mga bertud nagikan sa imong espiritu aron kami nga nagpangitak sa kamaturan, kay kamaturan naman na makahatag ka namong tinuod niyang kagawasan ikan sa bilangguan sa kawakakan, ikan sa bilangguan sa mga mini nga magtutudlo. Pinaagi sa imong balang espiritu nga kanunay mo panilaag sa taksa-taksa na mong kakasing-kasing. Maukin matultul ka namo aron kami makatunggo sa pantalan sa kamaturan. Pasayloa kami Ginoo sa among mga kalapasan batok kanimo o kalapasan namo sa usag-usa. O ipadala kari kanamo ang imong mga anghel aron sa kanunay magkaiusap kanamo despite nga kami na ay klase-klase ay kriteria sa kamaturan. Pero kauraman ang kamaturan na pinahagi ini among kaplagan karong hapuna. Aron singon niini kami mahimong usa ka panon ubos sa usa ka magbalagtay. Amahay namo inakas sa mga langit, pagdaygon namo ang imong ngalan. Mugod kinamong imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, mulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan mo nasab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa mahain sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya sa mahain sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dugan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya sa mahain sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa mahain sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, manglingkod sa dunay lingkuranan. Pasensya lang ida kung wala tay way lingkuranan tani. So, mga igsuon, ato diyang ipaila-ila kaninyo ang atong moderator karon. Siya usa ka research author and Juris Doctor naa sa Panglao. Ay ma'am Lourdes, Panglao, Pangulo, kunya Ludabi o sa Lubas, Bisaya, Ludabi. Training Director and Trinitarian Millennial Training Center, TMTC. So mga igsuon ato ka mong ihatag Dr. Fidel P. Coritico, LLB, GB. Hatagan sa nato sa masipang pagpa. Friends, live from City Square, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, to the 19 million Filipinos nationwide and the 8 billion people worldwide. Welcome sa atong Lantuge
dinhi sa wanan sa City Square, Tagbilaran City, Dayan Lugo sa pagtuo. Ang atong tema karon pamatudan na si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Ang atong napulog usa ka mga rules kung kalagdaan. Una, sa pag-deliver sa constructive speech 20 minutos. Unya sa pagguba na usab sa nahiunang mipadayag, hatagan ang negative side o lain nga 20 minutos. Sangkaon kini pinaagi sa mga cross-examinations, paghashas sa mga pangutana ug tubag aligigon, lain nga 20 minutos. Rule number 2, aduna lamay usa ka minuto sa pagpangutana o hatagan o lain usa ka minuto sa pagtubag. Rule 3, hatagan og 5 ka minutos sa paghatag og linangkop nga pagkasoy konsumari. Ikaw pat nga kalagdaan, duha lang ang gitugutan nga mo assist sa atong speaker. Affirmative side, duha lamang. Negative side, duha lamang. Rule number 5, ang pangutana ibase lang sa subject matter o ang atong subject matter mao lang nga pagpamatuod nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. That is the only main issue of the debate. Outside of it is overruled, out of order. Number 6, dili mugawas sa pima. Pwede maka-object anytime kung dunay makalapas sa rules o gilabi na sa pangutana nga irrelevant, way labot sa tima o sa tibuok na proceedings. Rule number 7, categorical questions kinahanglan tumagon kini yes or no. Huguman niya na muhatag siya o explanation. Rule number 8, dili tugutan ang mga personal attacks o mga bad words, dili na tugutan. Rule number 8. Rule number 9, kinahanglan respetuhon ang moderator. Rule number 10, kinahanglan nga dili mosapaw panahon sa question and answer period. Rule number 11, ang pangutana nga natubag nga dili pwede balikon. So doon na lamang kini napulog usa ka mga rules. O karon agato usab nga timekeeper uban sa tuang pangulo sa CFD Catholic Faith Defenders Brad Caloy. O ingon man usab agatong kauban diri sa lamisa si Brad Abeligo Gasco. Ladies and gentlemen, the time is 2 minutes before 6 o'clock. Introducing our affirmative side na mupamatod sa 20 minutos nga si San Pedro mo ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Atong ihatag CFD Catholic Faith Defender Reverend Father Darwin Gigano. Introducing usab ang ato ng negative side, usa ka evangelist from Manga District, Tagbilaran City, Bohol. Sayang religion Abrahamic faith, worshippers of Yahweh
in Yeshua Hamashiach atong ihatag og sugaton sa mainitong pagganot. Brother Ismael O. Bahinting Sr. And now, exactly 6 o'clock, the debate starts with the affirmative side. Ladies and gentlemen, introducing Reverend Father Darwin Gitgano, 20 minutes for the affirmative side. The debate now starts. Mayong hapon kanatong tanan. Katawhan sa Dios nga uhaw sa kamatuoran. Aking pagtibaya sa ito pinanggang igsuon si Brad Ismael Bahinting atong negative side ug mao kini ang atong pagabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Ato pa manandungan, ganoon na nay usa ka main idea niini. Kasi San Pedro unang Santo Papa. Dili ang dialogo namo nga siya ba ang nagtukod sa Church of Rome, dili na mo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mo na yung main idea karon. Kung musimang niya na ang pangutana, di angay tubagon naman na sa atong rules, one of the rules. Karon, dili po ang debatihan nato nini ang tinuod na simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Kung sa atong gidaylugan karon, si Pedro ang unang Papa. Period. Si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan. Maura na ang atong fokusan karon. Mahimo tag thesis sa naman jud ka main idea, dili man daghan. Ang among gidaylugan karon dili pod kabahin ni adto bas Roma si Pedro. Di mo na mo atong tima ron. Niabot ba siya gwa? Kumangutan na gani siya niabot ba si Pedro sa Roma? Di na may tima. Ang tima karon si Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Atong naklarohon mga pinangga ng mga igsoon. Ang atong dialogo karon nagapunting lang sa main idea nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Amen. Ang dialogo side wa kini magpunting, no? Sa mga papacy na nag-abusar sila katungganan. Kundi nagapunting na niso sa katao na mao si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan nga Katoliko. Karon, yanong nitindog man ta niini karon og nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia o referensya. Una nga katarungan, pinangga nga igsuon. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sukad karon, ang imong ngalan dili na Abraham, kundi Abraham na. Kaya gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nason. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abraham ngadto sa Abraham. Ug sa ituyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan aron mahimong amahan sa tanang mga nason. Dili amahan sa usa ka nason. Unsa to? Amahan sa tanang mga nason. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Angan ni Pedro dili Pedro. Angan ni Pedro Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus.
Mitutok si Jesus kaniya ug mingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan, apan sugod karon nganlan ka nag Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Diyos, ang anak sa Diyos, nga mao si Kristo. Sa Old Testament ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham, unsay tuyo sa Dios aron mahimong amahan dili sa pipila ka nasod kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan masabot na nato. Kasi San Pedro kay giusabangan nahimo siyang amahan sama ni Abraham, amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nagkaroon diri sa Roma kapitulo 4 versikulo 6, ningon ang ato Ginoo pinagi ni San Pablo, si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausap sa pangalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Amen. Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa, si San Pedro, sama ni Abraham, nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro, dili na to manalis, nga giusap ang iyangan, gikan sa pagka-Simon, ngadto sa husga, para makadungog ang akong pinangga na igsuon. Kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham nga Abraham kay espirituhanong amahan pinaagi sa pag-usab sa iyanganan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan pinangga na igsuon. Ang unang giusab ngan sa 12 apostoles kinsa man? Si Pedro. Therefore una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adin ni karon. Amen. Ang atong pinangga nga igsuon kay negatibo man, kinahanglan iyang prebahon. Nya wa uspa ang ngahan ni Simon. Kay kung wa mausab ang ngahan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Amen. Apan kung di niya maluad ang pagkausab sa ngahan ni Pedro, nagpabilin, nagdili matarong ang atong basihanan sumala sa balaang kasulatan. Amen? Ikaduhang rason nga nung gitawag siya amahan. Ato sa i-define ang term po. Kay ang masabtan. Okay, niya standard difference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia. Kay hilig man niya kung pinangga may igsoon o etymology of the term. Ang gihikanan sa mga pulong ningon din sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Unsa niya sa ito, Papa? Spiritual leader. Unsa si Abraham? Espirituhanong amahan. Mo rin na ang Papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bugat nga rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Ato pagpakan si San Pedro. O mo na theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason mga kaigsunan. Ora ni duha ka rason. Di ba niya? Duha ka bugat nga rason nganong nahimo siyang amahan atong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment, ang pagpili gayon ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni alinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon mga kaigsunan. Aron mo tuhog sa tagsa-tagsa na ito kakasing-kasing. Ningon din si Jesus na utana, apan kamo, unsa may inyong ikasulti kinsa man ako. O mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas ang anak sa Diyos kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, pulahan kagayod Simon nga anak ni Jonah. Kaya kining maong kamatuuran wala ko abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang nga atua sa langit mo'y naghatag kanimo niini.
Kung sa sultihan ko ikaw si Pedro. Mabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kayo ang Ginoo. Ikaw si Pedro, o ibabaw dining bato, tukuron ko nga akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bugat kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adto niya Roma mo nakapahimo niyang papa. Unsay nakapahimo niyang papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen. Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat kay Yahweh makaigsunan sumala sa balaang kasulatan sa Isaias 21:22. Suluban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kanimo ang mga Yahweh o mahimo ang imong gahom o mahimo siyang amahain sa lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda o isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. So makadawat ni Yahweh mahimong amahan. Ang sa may etymology sa term Pope, atong padayonon. Ningon nini, the word Pope comes from the Latin word Papa. Kung sa meaning Pope, sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Nakaroon, nakadawat ba siya Yahweh? Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, ikahatag, tukuron ko ang akong simbahan, o ikahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Nya sa Isaias 22:22, ang gaan ay Yahweh mahimong. Therefore, dili sayo ang pagtawag niya nga unang amahan, unang papa. Sa duha katarungan. Una, yusab yangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan na akong pinangga nga igsuon pamatutan niya. Dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay gining among tima dili ni mo baro. Pero kung di kani siya kapamatuod niya dawata ni Pedro ang Yahweh, yang gidawat nagpabiling wa matarong ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Nakaron, kinahimo naman siyang amahan. Asa man siya mahimong amahan. Atong basahon ang unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Atong basahon mga pinangga nga igsuon. Ningon dinhi, apan kung malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo, kunon saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, diha sa panimalay sa Dios. Uno Timoteo 3:15, kay simbahan diay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw nini bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia mo'y panimalay sa Dios. Lisod mo kay panimalay way amahan. Kanus asya na himong amahan, sadyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Ganong nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang Katoliko. Una, giusab ang iyangan. Pero wag kani mabasa na wag mausab iyangan, nagpabiring, nagbarog ang atong affirmative sign, mga kaigsunan. Amen? Kinahanglan mo ingon siya. Gawa uspangan ni Pedro. Simon lang gihapon hangtod karon. Amen. Kinahanglan ingdo niya gawa kadawat og Yahweh si Pedro. Kana likon kay na pagsupak-supak niining topic na to karon. Pero kining duha haligi di gani niya matandog na mapala siya sa abog sa akong haligi nga duha nga akong gipabarog kalungdag giuna. Ang among dialogo dili sa pagka civil status ni Pedro. Binyo ba siya dili? Dili na mo among topic karon. Eh kung mauna, nag-apply na siya sinumar sa PSA. Dili sa ni, kabahin, yung tanaw niya kung pinag naka-adto ba siya gruma? Before pa siya naka-adto gruma, giusap niya nga. Papa na siya. Kaya naman, giusap ang iyangan.
Amen. Kung di ganit niya malukap pa ang atong pundasyon nga duha ka ligi, nagpabilin kini nagtindog karong gabi una sa inyong atubangan pinangga ng mga igsoon. Okay? Muna, ang basihan na nato sa balaang kasulatan. Ari na punta sa ligon kaayo ng mga kamaturan. Dili gapon sa The Word Book Encyclopedia, page 588. Saint Peter is called the first pope of the Roman Catholic Church. Okay? Naagapon sa referensya. Unsa? Biblia o referensya. Di na ni kumingon siya nga di first pope si San Pedro, kinsa may unang Santo Papa kundi siya. Kinahanglan mo gamit siya standard reference, dili sayang kaugalingong huna-huna na. No? Kaya kung saya na kaugalingong huna-huna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. Basta si San Pedro, first among equals. Sa list of apostles, sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4, atong basahan. Mauti niya nakasulat mga kaigsunan sa lista sa mga apostoles. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan, o gihatagan niya sila gahom sa paghigilin sa mga yawa o pag-ayo sa tanang mga masakiton o balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Gibutangan jud ni Mateo og una si Simon nya ginganlag Pedro. Kinsa na kuna? Kung usuloy mong barangay hall, kinsa may maguna? Sa kana bitong barangay officials. Unang barangay. Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang, diri sa list of apostles, naguna si San Pedro base ni San Mateo. Amen? Kasi Mateo may nagsuwat ani. Apostol mo po siya. Pwede untag, siya mauna. Last 2 minutes. Last 2 minutes na. O niya, Dili lang si San Mateo ni si San Marcos usab sa Marcos 3:13 kantos 19 nag-unang gyapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang po si San Marcos, apil na nini si San Lucas kapitulo 6 versikulo 12 ngantos 16. Tulo ni ka mga evangelists. Nga ay kaupat, tamay kaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13. Nagkunang gapon sa lista si San Pedro. Kung sa mga kaigsunan biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Kung sa si San Pedro, siya ang naguna. Taliwala sa 12 ka-apostoles. Balik ko na ko, katawan sa Diyos. Ang among topic karon kay 2 minutes na lang. Si Pedro ang unang papa. Duha ka ligi, kinahanglan balion niya. Kinahanglan tumpagon niya nung kaligi. Una, o sa itong unang kaligi, nausap ang pangalan ni Pedro. Muna nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nag-usap sa ngan ni Abraham? Ang Diyos. Kinsay nag-usap sa ngan ni Pedro? Ang Diyos. Kapag supakon kini sa dilig Diyos, karong gabi una. Unang alipay ko ni Pastor RJ, hilig kinig Diyos. Usa amo supak sa tinuod niya Diyos, delikadong supakon ni Pastor RJ. Kay Diyos na kita. Amen? Unang katauhan sa Diyos, ganihan din ni karon 10 seconds. ikaduha nga katarungan, divine appointment. Kung sa'y sign doon na kadawat siya divine appointment, nakadawat siya Yahweh. Ang makadawat ng Yahweh, mahimong papa. Duha kahaligi sa pagpamatuwa. And ato ihatag ang 20 minutos nga pag-aliglig sa 20 minutos nga gipundar nga mga katarungan na Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagpuntaog nga mga pangutana ni Pastor Ismael Bahinting Sr. You have the floor. Salamat. Unang pangutana, Pari Darwin Gitgano. Premi
Yes. Gamit ka sa Genesis 17:1. Dito na-mention ang pulong Abraham nga letra por letra isulti sa Biblia. Ab, Father, Raham, many nation. So naa mabasa nga Abraham, father of many nation. Nga imong gitukbangan ginamit ang Juan 1:42 nga gikan sa Simon nahimong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y nadungog nga ang Simon nahimo budyang amahan. Sumala sa bersikulo. The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-premise pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpolator, direct to the point question. Okay. Naurot imong pag-minit niya. Question number 2. Sunod na pangutana. Okay. Mr. Moderator, Rolling. The question has consumed for 1 minute. So the speaker has 1 minute to answer. mo response na ko. Remark or answer to the unfinished question. Mao na nga ang atong foundation nga giusab ang ngalan ni Abraham, giusab sa ngalan ni Pedro. Mao na nga ang tupad nato niya na gawas nagwaos ba. Doon na may parallelism sa Bible. Manang sa New Testament, mayo kay siya nana. Kung maminaw mo niya, mayo ka na parallelism. So muna nga, atong iparalel. Ang pagkausap sa ngan, mao na'y pasabot nga doon na siya katungdanan nga special. Pinangga nga bayente. Answers consumed. Proceed, question number 2. Migamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa imong gisulti, imong gisukaran nga siya nahimong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba nag-ingon ba siya nga siya mao ang amahan o ikaw ray nag-ingon nga siya amahan? Salamat kayo, bayente. Ligamit nako ang Mateo Mr. Moderator, Okay, you have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mubasa ta, tinanan mo sapot po ta. Isobra ni mubasa ta, niya way sabot-sabot. Wala nga, klaro kayo, nagbasa ta, o gatong gisabot. Gihimo na tong parallel si Abraham o si Simon. Yang giusab ang iyang ngalan. So, muna-munang haligin ako ha. Gawas nang kung waus pa ang ngalan ni Pedro. Di ka Simon, ang mabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usap sa ngalan so sa katao ug ang Dios pa jud ang nag-usap. Dili si Father Darwin. Dili ang mga Hudeo. Ang Dios nga nagpakatao ang nag-usap sa ngalan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tuba. Objection. Okay, reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa atong role, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, kinahanglan tubagon categorically. Kaya nga, ang akong objection, mauni. Nanguntahan ako categorical. Ang akong categorical question, igamit niya ang Matthew 16:18. Nya iyang giingon nga si Pedro. So what's your categorical question? Ang akong categorical question mo ni, sa teksto, wa may mabasa na nahimog siyang amahan nga nagingon. Pangutana, ang maong gibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan? What is the... Ikaw o ang bersikulo? Okay. Wala ang categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no, dili. If not, proceed to question number 4.
Sunod, pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Siya, I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kay nagpaila man si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila ba po si Pedro nga siya Santo The Papa? 1 minute rule has expired. Remarks for 1 minute. I would like to remind the interpreter direct to the point question. The right side is giving out the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. You have 1 minute. Expired na 1 minute rule. Proceed. Sira kaurot imong 1 minute. Nina ni ang utana mo siya nga ni angkon ba si Pedro nga amahan sa niya kayo. 2 Pedro 1 Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greeting. So that's my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Hindi man biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din kaya mga anak si Marcos, hindi nagpa-consider siyang amahan. Time. Question number 5. Direct for your question. Gamit yung encyclopedia na nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong encyclopedia na imong gigamit, nagkuha pa na siya kasayuran dito sa first century din dito si Pedro o siya ray ka-istorya nga si Pedro Santo Papa. Salamat. Kinakuhaan. Kung naminaw lang ka, gikan pa sa Old Testament akong ikutlo. Genesis 17:5. Ang iyang gigamit kay ganina Mateo 16:8, wa man ta magpamatuod sa usa lang ka teksto. Pero ngayon mga pangutan-anan murag nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumala sa Biblia, dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumala sa Biblia, dili og sumala sa teksto ra. Amen. Biblia og referensya, pinangga nga ente. Sunod pangutan na pinangga. Question number 6. Maka-object mo ko sa Time is running. Proceed to question number 6. okay, sunod nga pangutana. Sa dihang nigamit ka og referensya, matod panimo, miingon ka nga gikuha dito ang wording sa imong encyclopedia nag-ingon kasi Pedro Santo Papa. Ang maong wording dito ba nakuha sa Biblia ingon maka dito asa man sa Biblia nga miingon ang mga apostoles nga kauban ni Pedro kasi Pedro Santo Papa. Una, ni angay nga wa masapti sa kupinangga. Nga nahimong papa si San Pedro dili tungod sa chismis mga apostoles. Nahimong papa si Pedro kay giusab yangan. Ikaduha nga nahimong Santo Papa si Pedro because of divine appointment. Bisan pag way apostoles mo tawag niya papa, dili na man makaingon. Posible mangutanin nako sunod ron. Kaya si Pedro mabasa ba nga ni angkon siyang papa? Dagang po ni angkon niya sa dipulog nga master po. Nahimo na po silang papa. So ang duha ra jud kaligi ba iting. Fokusi ra jud na. Kay kung mabalik na nimo, surrender ko nimo karong gabi una. Pero di na nimo mabalik. Surrender na mo. Ikaw na ito. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra po litra imong gilitok si Pedro Santo Papa. Wa man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakailaw ba ka? Kung kinsay nakahibaw ba ka? Kung kinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma, nakahibaw ba ka o wala? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana na natubag, dili na balikon. Nana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. But
That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Objection, Mr. Moderator. Na wala, dili ito maoy pangutana. Ganyan, kadto na pangutana. Ingon ko sa kong pangutana, nahibaw ba ka kung kisay nga lang sa unang tao nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kaya wa man tayo mabasahan sa entire New Testament. Maunat to ba nun? Nahibaw ba ka? Wala. Nahibaw ko, no? Nahibaw ko kinsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope. Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama gud sa Pilipinas, naguna ang nasod nauwahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingan mo pa'y pagtumha. Sa diha niya yung paghingan sa Pilipinas, diha ka ito ang Pilipinas ba? Ang iyang divine appointment diha na nauwahi lang ang official naming. Di po na mo'y nakapabalaan ang paghingan, di po na mo'y nakapasatupapan niya 20. Balik ko na ko, ang nakasatupapan niya, una, giusap ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutana, wa jud ka focus sa duha ka ligi. Kaliho ba hindi focus sa duha ka ligi, pagtukod og laing haligi. Question number 8. Number 9. At mo, giveaway na lang ko sa akong time sa question. So, palihog, dili na nato palabian o singgit. Okay. Okay, the moderator observes that the interpolator did not consume the 20 minutes for the interpolations, and so let's proceed to the speech on the negative side. Ato katagan o 20 minutos ang atong speaker in the negative side aron iyang ipasupot ang nagbuntaog nga mga argumento pagbulintang sa nag-aso-aso nga mga pamahayag o mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Atong ihatag 20 minutos, negative side, Pastor Ismael Bahinting Senior, 20 minutes. Kaganihan ni gamit siyang Genesis 17:5. Litra por litra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations. Nagamit po siya Juan 1:42 kasi Singon na himong Pedro iyang giterminuhan o amahan. Dito sa Genesis 17, litra por litra, amahan mabasa. Pero sa Juan 1:42, wagi amahan. Ang ako rin yung katpang, o ikapuno-puno para mahimong amahan po si Pedro. Siya rin nagapapop ni Pedro. Wa mo ingon ang versikulo. Sunod, may gamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Di sa pagkapila ma-divine ma-appointment niya, wa kin mag-ingon ang mga kaubang apostoles katay gihatagan siya og kagahom o divine appointment. Pope na si Pedro, never ni mo madungog. In fact, akong giingon na si Pedro nagpailagan ni siya na ito. Karon, ani ang akong negative nga punto. Dili Pope si Apostol Pedro, tungod kay wala siya manudlo nga muingon siya Pope. Hinuon diha sa libro nga iyang sinulat nga 1 Pedro ug 2 Pedro, diha sa 1 Pedro 5:1 nanudlo siya nga siya elder. Aniya ang New Good News Bible nagingon, I who am an elder myself. Sa iyang dogalingon na gid mismo nga inyong gihimong Pope by terminology, ang mismong katungod wa gyud mag-ingon nga siya po. Hinuon ang iyang giingon, elder. Ang pulong elder from the Greek word presbyteros og nagkahulugan kinug magulang. Dili amahan. Balikan to. Ang pulong presbyteros atong basahon sa
time, please suspend. Atong gihangyo nga debate ni duha lang yun ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. Okay, balik ko na ko. Wala yun mga istorya ni manudlo ang mga apostolis, bisan mismo si Apostol Pedro, na si Pedro, saan to ba sa Roma? Wala. Diin ang itudlo ni Pedro, siya elder. Sa Biblia ang Katoliko, diri ang gigamit sa 1 Pedro 5, mahitungod sa elder, yun sa paghubad, ingon sila pare. Ani ang ilang Biblia, Katoliko, Biblia sa Kristohanong Kadilingban. Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1, nakigsulti ko karon sa inyong mga magulang. Magulang sa ko! Wa sa mingon, buhok ko! So ang word na elder dito sa English, it is being translated in the Catholic version as magulang, not pare sa mga bersikulo, not book. So in the lips of reading the scripture, that he testified and he also taught using the term that he is an elder, not book. So kung gusto tayo magpatuon o kamaturan, 1 Timoteo 3:15, katong original na iglesia, haligi o subaranan sa kamaturan, kung ato tamalugan, huwag miingon na si Pedro po. Ang niingon po, karong among debate, ang ako ng mga pare, marigin niyo po. Wagin, oray siya ka rin tingin. Ang mga bersikulo nga yung ibasa, wagin magkakapahan si Pedro. Sunod. Dili po sa Apostol Pedro, tungod kay bisan pag tapukon ka ng mga teksto sa Biblia, nagigamit sa akong katbang, dili makapapo. Katong mga teksto nga gigamit, tapukon na to. Kung to tapok, inigtabog na, kita na sayod na, apil na sa nasairan sa mga apostolis, sa mga magtotoo kani mga teksto ha. Pero bisan ba, apil tapok ko na to, sa gihapon, wagyo matiklarar, wagyo yung usa, nga nag-iyong po, kinsa nag-iyong po, ikaw naging sila iyang taong ba? Wagyo yung taong magagika sa Biblia, siya ko'y nag-iyong po, ni Pedro, karong nga muna, ang Biblia, wala mag-iyong po, wala magtulo, wala mag-iyong ni Pedro nga po. Siya lang ang datang mo naging mukpok ni Pedro. Sunod, ikatulo, dili po si Apostol Pedro, wala gamita sa mga apostolis niya sa New Testament na si Pedro nga po, Father, tungod kay violation ang pagtawag po sa usang relihiyon, religious leader base sa gitudlo sa founder sa original na iglesia na si Yeshua. Ang Yeshua usa ka Hebrew name, ang Jesus Espanyol. Dinhi gitudlo ato mabasa ug dinhi sa kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan kayo sara ang inyong amahan nga sa langit. Sa Biblia gigamit ang term nga amahan sa kapamilya. Pamilya na word father daghan. Sa Biblia gigamit ang word amahan sa kaliwatan. Si Abraham amahan sa daghang mga nasod tungod sa kaliwatan. Pero kung maghiskot na kaning religious leader, tungod kay ang religious leader nagpatula siya tinuhan pagtulunan. O kung magpatawag kagamahan, ang amahan na may tag-iya o tinubdan anang pagtulunan na mauna ang tinuod na tawag amahan ang aturang nagitong amahan. Dili ni bisan kinsa. Violation o ebidensya nga ng violation, wag yung usa na may gamit sa mga apostolis nga siya amahan Pedro, amahan Pablo, amahan Juan, amikay sa man, you can never encounter the term father as being used by one of the apostles. Wa, gidin kita mga kaigsunan. Bosa, kisyaran ito ang mga istoryan, katong yung libro, yung encyclopedia, katura pong libro ng encyclopedia, mauro po yung istorya. Mga kaigsunan, pinalangan tayo na to. Number 4. 30 minutes. Sunod, nganong violation ang pagtawag ko po ang Papa o Father sa Matthew 23:9? Kay balikon ko, basta tawag kong ganig amahan ang usa ka religious leader, imong gikuptan ang pagtulunan di ka sa langit ng amahan, ang amahan ray amahan na ng pagtulunan na tinuhong anak. Ay ang amahan ray pwedeng tawag amahan. Yan ang mga tinawag. Pero tao na ganyan yung amahan as a religious leader, itirahan niya ang mga parisyo,
Ayaw ka mo pagpatawag amahan kay religious group ang pariso. Pang religious group, dili pwede. Mao nga akong ikaingon na mga apostoles wa gyud bisan usa na naggamit og term amahan kay pang religion dili pwede. Unsa gitudlo? Presbyteros. Unsa ang presbyteros? From the root word presbos, Greek word presbos, meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang gisulti, elder magulang. Pero iyang gisulti sa ugat ba? Amahan. Huwag yun mag-ingon, magulang na ang ingon. Pero siya amahan. Jadi kung takabasa. Di kung takabasa, kung natong basahon sa Biblia, kung takadungo. Ang atong madungo, kinahin mo, sa iyang mapa, sa iyang gisulti, dito takadungo. Ito yung reference na kung pag-ingon. Pero balik ka sa mga tao sa Biblia, you can never heard one of the apostle teaching that one of the apostle can be called Pope, can be called Father, because calling Father in a religious group is violation to our Heavenly Father, because He is the only Father to that religion that He established. Sa mga kaisunod. Sunod. Karon ang punto mauni sa religion. Unsay origin sa pulong Pope? Isa-isa nagaliha ang etymology nagkahulog kag Father. Daghan kayo. Karon nganong na ang Father? Nganong na ang Father? Aniya, ang pulong Pope o Father nagigamit sa Roman Catholic Church, ideya kini ideya kini gikan sa pagan Mitraite religion. Aniya ang referensya. Natanan na kung referensya dili kidala apan masaunan sa kunot nanatanan. Sa The Catholic Encyclopedia Volume 10, page 402, article Mitraism, copyright 1936. Mitraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian sun god Mitra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So kini Mitraite religion pagano unsay makuha dito sa Mitraite religion dugang pa sa usa ka encyclopedia nga kung basahon natingon Kohler's Encyclopedia at volume 21 page 632 article Sunday paragraph 3 1996 edition. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. The basis of objection. Ang akong pinanggang igsuon negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka ligi jud nga giusab yangan o naka-receive siya divine appointment. Mo na fokusan nga wa jud siya maka-receive unta og divine appointment. Naghimo naman siya ikatulo ikapat nga ligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during the 20 minutes. Proceed with your discussion. Kupang naman ko na kukupa haligi duha. Ano ba kayo? Kasi kung balik-balik na kupa naman. Sige na kupa tindo. Knock-out naman to sa mga punto. Sa padayon ko. You have 10 minutes. Proceed. 10 minutes. So, ang nahitabo na ay pagan religion nga lisod matod pa sa Kohler's Encyclopedia kung ibasa Mitraism ratio. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nagisgot na siyang pagan religion. Wata magisgot og other religion ini ang Kada time sa objection ta sa tila. Okay. Nagisgot naman siya og pagan religion. O niya di man siya affirmative. So di siya angay mo pamatuod sa lain. Ay katungdanan negative jud pagkuba. Okay. Focus jud sa duha ka ligi ay magtukod og laing haligi pinangga. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance to prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Wala naka-object mo lagi kaniya di ko ka-object. Kapila na kadua ng object. Kapadayon ko. Matod pa diri nagtudlo nga ang popular nga religion Mitraism padayon man di ay lisod sa Roma
200 BC. Sa ato pa, kaniya kung ibasa ang maong referensya nga kining Mitraik religion, balik mga 500 ka tuig, naglukop sa Roman Empire. Objection, Pero Mr. di ka tuloy Moderator. Mr. Naman tayo topic. Human na lagi kong baba sa imo, ha? Objection, Mr. Moderator. Sige, balik-balik. Okay, adun ang kay katungod mo check pinangga nga bayiting. Oh, kung naguba na nimo anong di naman ka focus sa duha ka ligi. Nagtungkol naman kag lain. Dili sa kuan dili mo gawa sa tema. Nag-escort na siya upright religion, pagan religion, mo pre tema. Focus ta nga si Pedro unang papa. Pagkuplo dek mga referensya di kay sulti-sulti lang. Wa pa standard reference. Pagkutok standard reference, hindi siya unang papa, ikaduha siyang papa. Parang maguba ning una o ikaduha na kung haligi pinanggang ete. Ay magpapatuod o mga Hebraic religion, abot yung magas ubang religion. Focus na ko kay kita mo yung nag-boxing ron. Ayaw pagkitag laing kontra. Sana kami? Okay. Mr. Moderator, kaganihan, di ko ka-object. Karon sige na sa object, ginawag ninyo. Okay. Napapitay. Suspend the time, paliw. Okay? Ito po. Stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatudan nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayan kining kabahin na sa pagan religion. And you have to prove that it is relevant to your main point nga mo prove ka nga si San Pedro mo'y dili unang Santo Papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Tanani mong ipamahayag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. Kung relevant ka na sa main issue nga pamatudan nga si San Pedro ay unang Santo Papa, you can proceed. Pero kung irrelevant na nonsense, save time. Proceed direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia Volume 10, page 403, article Metraisin, copyright 1913, says, the fathers, yan gawas na, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of pope, who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mitraik religion na ang pagtawag kong father. So dito, ang Mitraik religion 500 years nagpuyo sa Europe atong panahon na. Lugop sila. Dito, makita na to nga di ay ganong dili makita sa Biblia nga si Pedro di mabasa kanang itiyahan. Di kami kuha. Pabor. Nga dito rin kuha. Ikan sa Mitraik religion. Sunod, aron mag-qualify na ko. Example na kining father gikan sa pika nila ng nasulog. Aron mag-qualify, ang Roman Catholic nanundog sa ideya gikan sa pagkanong example. Qualification. Pontifex Maximus, father yapon ang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, article book, page 270 under the heading title. Nagingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the book, there was further reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kaling gamit kang Pontifex Maximus, kagikan sa pagan Rome. Sunod, iyon din na, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex na ganyan, Pontifex High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Kaya, ang Pope pero gitawag Supreme Pontiff. Kabalo mo ni Ana, Supreme Pontiff,
adopted by the Emperor and later by the Pope. Gi-adopt sa Pope ang Pontific, kagikan sa pagan. Ang sa gisulti sa laing encyclopedia. Okay. Before the time, for the clarification of the public, the moderator gave enough time to proceed and take note in the debate is main point of the debate. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang Santo Papa. Okay? The issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note, you will be guided on the issue nga siya mao ang unang Santo Papa, and you have to disprove nga dili siya mao'y unang Santo Papa. Okay, proceed. Manang ako gisulti kani ha. Gamit siya sa iyang rason nga teksto, ako na gatong gikoreksyonan, iyang sa Genesis, wala na. Kaya nahuman naman ang akong gipadayon ang mga punto na pwede kong guba sa isyo. Nagigamit ang Pontifex Maximus. O niya, kikan sa pikan ha, gigamit sa Pope. Kaya nga ang Father, wala sa Biblia na title ng Father or Pope. Di inalikikan. Ang Pontifex Maximus, kung sa'yo kisulti sa The Encyclopedia Americana, International Edition, page 391, Article Pontifex, paragraph 2, 1994 edition na ngayon. The title Pontifex Maximus was used for the Pope from the 3rd century. Pope Paul II adopted it permanently in the 15th century. Ang gikan sa pagano, kisundok mga kaigsunan. Kaya ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia. Ay ang India, kay naglubog ang Mitraik religion for 500 years. Sa akong gibasa ng encyclopedia, misod ang Mitraik religion na pagano, 200 BC, nga nawala kini through the repressive regulation of Emperor Caduceus at the end of the 4th century. Pagkawala na, 500 years, naglubog. Kaya nga ang Roma, kung ako karon, muingon lang to, I can prove, bisag 30 pa, ka mga doctrinal practices sa Catholic Church, I can see that in the Mitraik religion, I can prove that in the pagan Roman religion, adopted by the Catholic Church. O saan ini kaning Father? Di ka nga sa Mitraik religion. Barkada sa mga panahon, hawag ka ng Mitraik religion. So, ang pagkadili siya, una, dili manggaling po, mauna na kayo. Tama, huwag ka rin mag-ingon ang mga apostoles ka po. Isa po, nakadili una. Masayon sakto. Logically very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the scripture. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of the religious group, but according to the history, it is really taken from the idea of the Mitraik religion. So Mitraik religion, 500 years, nagbuyo sa Roman Empire, atong panahon na. And then, tanawa, pag-abot na ang title ng Pontifex Maximus, na title sa highest high priest sa mga pagan Rome, mag-i-adapt ko sa Katoliko. So ang term na Father, ang term na Pope, ni ino na kong karapang na wala daw nakukuma. Ang pag-ingon na ako nga ang Genesis 17:5, letra por letra, nga ang word nga amahan sa dagang mga nasod. Pero paggamit niya sa Juan 1:42, si Pedro, si Simon, ay imong Pedro, iyang gidugaran ng maong amahan sa siya sama nga si Abraham. Maayo magtugang Abraham kay litra mabasa. Ang Hebrew, ang ngalan nga Abraham sa Hebrew name. But the two words, Father, Raham, many nations. So sa name nga Abraham, itutlo sa Biblia. Pero ang name nga Simon, nag-change nga Pedro, bisang pag na-change ang name, di ka kabasa na nanutlo ang Biblia. Kasi kinsay madunggan na ito nga nakinuto. Ang dapat huwag mo mag-ingon ang kasulatan. Sa iyo sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia, haligi o sukaranan sa kamaturan. Pag mo ingon ang teksto, sukaranan, dinato tamunagan, ineksugad ito, o may Pope dito, Wapoy Father, asang po, nasa wapa, sa kugat pa. Nasa iyang encyclopedia. Kaya iyang encyclopedia, huwag na ang autor na, huwag na magkita sa mga apostolis. Huwag na magkita sa mga individu. Pero si Pedro, si Pablo, si Juan, kauban sila, kumakaw, kauban paniunto, kauban panihapon, ako
apostoles, wag yun mo ingon nga si Pedro, unang sa to papa. Wag ganing wayok sa to papa, una na mainom. Kasimbol. So, pero mo ninyo, wala inom una, katong lima na niya. Pero iba sa Biblia, wag yan, intang. So mga kaigsunan, dinhig haron. O sige, sulti sa 2 Timoteo 4:3-4. Ingon si Pablo, sa mga tuwing 63 AD, ingon siya, muabot ang panahon na ang mga tao, dili na mga ating sa matuod na pagtulunan, kundi sa mga tinumo-tumo masungulanan. Ito ka, Biblia, masigito po, kasi nagtumo-tumo ang akong kaatbag. Siya ang katumanan sa 2 Timoteo 4:3. Lalo manodlo ang tawa ito. Sila haligi ang sugalanan sa patuloy. Ano ang teksto na yung gamit? Ipasa na ko tanan. Huwag yung isang usa ka po. Kanang ingon na po. Last 2 minutes. Sa mga nakita ka naman. Kala ko ibasa ko. Manyotag specific. Humana lagi ganyan. Nakupa. Haligi. Sampay. Pali. Isang muntang ka nag-auto. Malikon. Hodas. 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 1:3. Akong basahon. Judas 1:3. Mao ni nag-ingon. Iyon ang Judas 1:3. Nag-ingon diri. Minahal nga mga higala, paningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan ang nga managsama natong naangkon. Apan gipati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pagtuo sa makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa atong magagagahon ngadto sa iyang mga katawhan. Tiyaw nga nga labanan kadtong maong pagtuuhan, kadtong maong itinuuhan, kadtong maong pagtulunan, adto ta kalaban. Iglaban na ito gawa may po. Ay po? Natulog pa na ito? Uy, klaro. Na? Basit pagkabilang di ka kiyawi. Bisa pag-20 ka yawi hatag, di ka musupak. Ang musupak na kay wa itudlo sa mga turan. Wa isulti sa itong mga apostoles. Kinsay nagsulti? Ay ako rin kaatbang ko. So mao ni mga kaigsunan. Kung kita, mulaban gani kag pundok, siyempre di ka moangay. 30 seconds. Pero mulaban gani kag kamaturan, sigurado ka moingon ka bitaw, no? Para ito mapungan na ko, gawa magani mo sulti ang tagtungod mismo si Pedro. Kasi ako, unsay gibala ni Pedro? Elder. Unsa ang elder? Presbyteros, ang binisaya, makulang. Dili, Father. Tawag mag-Father po. Salamat o maayong gabi ka na tungkol. Okay, salamat sa 20 ka minutos nga pagpaugdaw sa nagbutaog ka mga argumento ni Brother Pastor Ismael Bahinting. O ganoon, ato nang ihatag ang paglatigo sa nag-ulbo-ulbo nga mga katarungan ni Pastor Bahinting. Atong ihatag 20 minutos na mga pagpangutana gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano in a series of visions. Beautiful. Ang atong tema, pamatud-an nga si Pedro mao ang unang sa tupapa sa simbang Katoliko. Unang pangutana, unsa may imong nasabtan sa term Pope? Ako nasabtan. Matod pa nimo, imo ka gigamit Father. Nga imong giingon nga si Pedro Father. O gani mo ingon si Pedro Father, ilti ra gisulti. Naman atong kita mo lamang sa imo mga namay, tagtungod kay si Pedro. Ingon sa I am an elder. Sama ako kaniyo fellow elder. So ang buot ako ipasabot perting sa buta gid ako kanang pulong Pope. Kanang Pope is an English version, is an anglicized term coming from the Latin term Papa, from the Greek word Papas. Originally means father. So nakasabot ko, pero ang ako nasabtan na ang imong intawng ipamahayag katumanan sa 2 Timoteo 4:3 nga manungha ang mga tao na magtudlog tumutungo nga sugalanon. Time. Question number 2. Salamat kay Yangko nimo ang kaulugan di ay sa Pope Papa. Sunod pangutana,
Kining pag-usab sa pangalan ni Abraham, nahimo siyang amahan sa tanang nasod. Kining pag-usab sa iyang ngalan, meaningful, meaningless. Tupad. Meaningful. Salamat. Congratulations. Meaningful. Kaya na may word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term nga Abraham, naagid ang pulong amahan. Pero sa term nga Simon, nga Pedro, diyan mo may amahan na. Diyan mo may amahan. Siya rin naging, napakuyon man yun. Ay, so tingog diha. So, huwag yun ito. Ako magtanaw, magunahuna ko. Kung unta na lang unta, no? Nagsuon man niya ito, paring, hindi man niya, kaya kung tawag father kay akit sa ako. Pare lang, pare, Darwin Gitgano. Maluway punta sa inyo ha, kay ayaw itawang patungig po. Ito, ay kahibaw, Question lang niyo po. number time, enough for the answer. Question number 3. Salamat kay Pinanggang Eksuon sa San Juan 1:42. Uyon ka, yagi usab ang ngalan ni Pedro. Yes or no? Yes, oy, giusap. Pero wala mausap na mahinong ng himong father. Giusap, oy. Bisang pagkapila usbon. Ang pagkausap, ang bato lang. Usap bulong sa Petro. Petros. Ngupa Paulstone, bato. Wakit ba yun nga? Simon, na change into Peter means father. Wala, taka na mo diya. Kumansama naman, pero magaluya ang katbang na. So mga diba, tanawa na kung nangata na ni Batiha karon. Nahulog man eh. O yun madaw ko, miningkol, akin na miningkol lang. Okay, warning. Let's speak decently. No bad words. Proceed. Sunod, Next, time is up. Question number 4. sunod pangutana. Kining pag-change pa sa ngalan ni Pedro, meaningless, meaningful. Referring, ang unang question ako ni Abraham, pero ni Pedro na po. Kining pagkausap sa pangalan ni Simon atos Pedro, meaningful, meaningless. Meaningful. Kung sa meaning, sa pagka-meaningful, wala kahimong father. Siya rin ang father. Mulay. Basta man, na-change ano? Simon, ito, Peter. Ako naman ito pa kanya. Magmamaw namin. Petros, from the Greek word Petros. Meaning, movable stone, little stone. Bato. O pananglitan siya mo'y gisultian nga tukuron ka po ng iglesia. Sa pagkalima lagi isulti. Kaya lagi sa inang siya po. Mas makapainti sa sultian na ikaw Pedro, iba ko ng bato, paliko na po, bisa pagkapainti. Huwag mong mo asyang po, ikaw na po nagpo-po niya. Okay, question number 5. Proceed. Sunod pangutana. Sa Isaias 22, 21, 22, ang magkadawat ug Yahweh mahimong amahan. Sakto ni sa'yo. Pinanggang igsuon sa Isaias 22, 21, 22, ang magkatawag ug Yahweh mahimo mang amahan sa numulupyo sa Judea. Sakto ba ni sa'yo? Sa'yo. You have 1 minute. Proceed. Katsa kay bana sayo yan naman wala gisulti siya bersikulo na ang mahim ang tiga agyawi mahimong amahan ako basahan na kayo suluban ka sa iyang imong biste o baksan ko siya sa imong bakos unya itukyan ko kaniya ang imong gahom o mahimo siyang amahan. Remaining time. You have time. Proceed with question number 6. Wala rin nahulog ang time sa panha. Consume, proceed, question number 6. Audience, palihog. Audience, atong yangyo ang audience worldwide. Ang katawhan sa
kalibutan na minaw kanato karon. A truth for a truth. And please help us. Let the truth set us free. John 8:32. Question number 6. Proceed. Matod nimo na sayop ang science. Therefore, ang pulong sa Ginoo mo'y sayop. Ikaw na'y husto ron. Yes, ano? Dili masayop ang Biblia. Ikaw ang masayop. Ang masayop. Mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa paghihatag ang Yahweh na amahan. Tama ba nyo? O kayo. Kung isalun ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay kita. Suspend time. Okay. Let's have a recess. Atong gihangyo, there are only two main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7. Proceed, Father. Okay, satu pa, angkon kagaron ng amahan day, yaan jug Yahweh. Suma si mong ibasa. Tuba, di ko mo angkon. Ang gibasa na to, gibaksan, gibistihan, imong amahan. Wa pa tigay Yahweh. Sa ato pa, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Kasayon sa tong, ano ang versikulo? Verse 22, paghatag Yahweh, humana na imong amahan. So dili ang paghatag sa Yahweh mo'y nakapamahan. Pero ang imong sulti, imong pangangkonon, na ang gitagaag Yahweh mamahan. Wa mo magsulti ang Biblia. Humana na imong amahan, gibaksan, gibistihan, na imong amahan. Unya usap pag gitagaan og Yahweh, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Sayop ka. Ang tunon ba nimo katong makadawat og Yahweh amahan dili? Dito pa man ako sa balik-balik. Yes or no? Dito pa nga ako dili lagi ang Yahweh mo'y nakapamahan. Ako po ayaw uspa ako pamutana. Ako pamutana mao ang nakadawat og Yahweh amahan di o dili. Dili lagi ako na dito pag dili lagi amahan. Wa pa sa kadawat og Yahweh amahan naman. Ibasa na ko ganiha. Gusto masahon no? Balik ko. So kung ibasa, gibistihan si Signa, gibaksan, unya nahimo siyang amahan sa lumulok sa Jerusalem. Pag first dito, usap paghihatag ang Yahweh sa David. So wala paghihatag ang Yahweh, amahan na. Dili ang Yahweh mo nakapamahan. Sa ato pa, ang tunon nimo karon nga naa dili amahan. Dili na ko ang tunong na amahan nga. Amahan para sa imong pagkabuok, dili. Ang tunong na ito, na amahan dili. Pero amahan sa lumulupyo sa Jerusalem. Dili, religious group to. Alasyo. Ningon magka nga dili pwede tawag amahan sumala sa Mateo 23:9. Ya karon ni wag ko na puga nga pwede jud sila kin mahimong amahan. Asa may dawaton nimi? Namo ni kining Mateo 23 di mo nga di pwede tawag amahan ang spiritual leader. Ya karon imong giangkon nga pwede dai. Asa may dawaton namo kanang una, ikaduha nimong katarungan. Katong gigamit sa Isaiah, mao tong dawaton. Kaya gigamit ang amahan, bantayin si Signa, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religion, dili religious group ang iyang pagka-father. Pareha bang amahan Abraham, dili sa religious group. Pwede. Ako lang gisulti na pwede. Pero religious group gani, iglesia original nga gitungkod sa itong manaluwas. Huntag pa sa New Testament, nga ba'y nahinganlan nga Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kaysa religious group, the term book cannot be applied, and that is violation to the instruction of Time. Yeshua HaMashiach. Question number 9. Proceed. Sa 1 Pedro 5:13 giangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos bisan di siya biological father. Ang pangutana, unsang klaseng pagkaamahan ang pagkaamahan ni Pedro ngadto ni Marcos? Ito ba? Pagkaanak sa relasyon nga siya mao nag-aga niya sa pagtuo. Mao na ang punto.
Pero, dili makapahimo niyang po. Kaya kung tinuod pang makapahimo, itong po, itong versikulo ha, naglaray-laray na ng teksto. Na si Pedro po, nawa may bisag usa. So dili mo sa dili lang imo ang interpretation. So uyon ka karon nga amahan siya sa pagtuo ni Marcos? Ito ba na ako ganyan? Uyon ka karon? Ito ba na lagi? Yes or no? Ito ba na? Yes or no? The question is categorical. You are mandated to answer yes or no. Ito ba na ako ganyan? Answer yes or no. Agak na iyang anak niya sa Yes pagtuo. or no? Ito ba na ibo niya? Yes, anak sa pagtuo. Yes, anak sa pagtuo. Categorical question number 7. Simple question. Yes or no? And now you have clarified the answer is yes. Yes, takay 1 minute, takay 1 minute. Wala pa mahuman. Yes, anak sa pagtuo. Pero kung imo siyang interpreton na tungod sa ng teksto ha, makapahimong po ni Pedro, naglaray-laray na ng teksto sa New Testament. Paul Peter. Pero kay wa kay bisag usa, dili na siya pwedeng gamiton na rason nga makapapok ni Pedro. Ikaw ray nagsabot ni anak na mahimong ko. Ikaw na anak dili imo panudlo sa Time. Question number 11. Salamat, kiniyan ko na ka nga amahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba ang papa amahan sa pagtuo sa yes or no? Dili ko yun. Ano? Ako 1 minute. Ganto dito, siya maginag-agak sa pagkabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4:15. Sila ginagpamatutok na makabig. Ang papa, huwag ka mo makita sa papa. Bato kasi sila may nagkuyog na matutok. Nahimo siyang karelasyon imong na anak o siya nahimong amahan sa pagtuo. Busa, dili applicable ang imong pangutana sa tinuod na pangutana. Niingon ka man kaganina, lapas pa imong mga laway. Mateo 23:9, dili kinahanglan tawag amahan ang usa ka tawo, kun dili ang Dios lang. Pero karon, ingon na ka, okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man yun? Ganun di naman ka consistent karon. Diba? Consistent o pareho man tanan, insakto. Parintahan sa Mateo 23:9, dili pwedeng magtawag amahan, kay ang girefer, ang i-addressan ba yan ni anak, ang religious group nga parisyo. So kaya itudluan ng mga parisyo, ay pagpatawag amahan, kay sa religious group, ang langit ng amahan gamoy, tag-iyag tinubdan sa tinuhuan sa mga parisyo. Kaya sa mga dili ang mahan ra. Ya dito sa usa, anak sa pagtuo, parihang kurik, pero wa man pud ingna nga kanang teksto nakapapop lagi ang tubag nako maglaray-laray na tanang teksto. Bisag usa pa man. Sumali ang interpretation niya. Sunod pangutana, sakto tong magingog ganina na nadungog na mo, di kinahanglan tahugon ang leader nga amahan. Sakto to ganina sayo. Sayop kong religious leader. Ako naman balik na. Basta religious group, pareha sa parisyo, dili kay ang giparugang tinuhuan nga gitudlo sa mga parisyo, ang pagtulunan sa langitong aman say amahan na say tinubdan ang pagtulunan na. Pero magbutang-butang kag po, ikaw ba tinubdan ang pagtulunan na? Unang dili sakto nga imong tawgon ang religious leader o po. Mao nang sa religious group, sa original nga iglesia, religious group, di ba? Wa gyud bisan usa ka buok ang tao, gitawag ko. Ano man, that is not applicable to the religious group, only to personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di alis Roma 4 signs. Usa ka ordinaryong amahan, usa ka ordinaryong tao, pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila mga tinuli. Kini si Abraham, dili man ni Dios. Pero matud pa nimo ang mga spiritual leaders, dili siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhanong amahan bisag dili siya Dios? Tubag. Sakto. Pero, qualification. Pero, ang pagka-espiritual ng amahan ni Abraham, ang buot ipasabutan na, diya sa Genesis chapter 22, sa diyang gihalad niya si Isaac, na pinaagi siyang pagtuo, iyang itugyan ang iyang anak, nga itugyan dito nga ihalad for burnt offering. So nahimo siyang amahan, kung kita usap, kamaong mutugyan, ngadto sa langitong amahan, si Abraham
mahimo na tong amahan sa pagtuo. Pero dili religious leader nga po, di man. Bahala ka pila mahimong amahan si Abraham, pero wa gyud mahimong Pope si Pedro. So ano ra gyud ingon Pope na inyo ra pong libro. Kung sa ay sabar po mahuman 1 minute. Time. Proceed. Question number 14. Sunod pangutana matudi mo ang religious leader dili kinahanglan tawag og amahan. Pangutana si Abraham religious leader dili. Tuba, dili siya religious leader. Asa? Tungod kay sa panahon ni Abraham, wala siya gihandol nga mga katawhan nga siya maoy dumala sa katawan. Si Mose Ginoon, maoy religious leader. Alam pangita si Mose gitawag father. So ang punto na ako, kaya diha lagi pasabot kasi Abraham ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo balikod ko tungod kay siya kay tao nga nakahimo pagtugyan sa iyang anak kay itugyan ngadto sa kamatayon. Kung kita kamao kung utugyan sa atong kinabuhi sa pagpakamatay sa atong pangalagan sa Abraham nahimo na tong espiritual ng amahan. Pero wala magtudlo nga si amahan nahimong leader ya drive nimo nga si Pedro po tungod kay ana ay murag por hindi pas kita na ba kung nasaan niya ka. Sunod pangutana pinangga 19. Kini bang term spiritual father dili din ni religious leader? Balik ka lang kaya nalingaw ko rin. Balik. Kini ding espirituhanong amahan dili din ni religious leader? Dili kaya ang religious leader sa mapalitan sa iglesia na sila yung mga nagdumala, na yung mga kaiglesiyahan, na yung mga practices, o na yung religious group, na yung religious leader. Mao nga si Abraham pwede na itong amahan sa pagtuo. Mao nga, kung atong sabton, mao lagi, wala ilalis ang pag-espiritu mamahan, pero wala man lagi makapahimo ni Pedro kung na po, saan na po. Abi kay si Abraham amahan sa pagtuo, si Pedro ako natin mo, mabubo. Mga Pedro, delikado na. Wala nga, dili pwede. So ang kamatuoran, di yun mabubak. May ikini mo bukay sa pagkamagama at istorya ka na mong libro na si Pedro unang Pope sa Roma. Ang libro, ang author na ganito ang minagsunta na. Time. Question number 16. Di ba ang buhat sa religious leader maghalad o sa kahalad para sa Diyos? Yes or no? Ako nang gisulti kaganahan. Yes or no? Mo na buhat sa religious leader? Yes or no? Depende nga ang religious leader ako nang gisulti. Ang religious leader nga i-apply sa Matthew 23, 9. Ang religious leader, Mr. Moderator, categorical ako question, Mr. Moderator. Wa may depende dire. Ang buhat sa religious leader mabuning maghalad ngadto sa Dios na altar, mag-offer na to sa Dios. Ang pangutanan nako, mao ba ni ang buhat sa usa ka religious leader? Yes or no? Tuba, mao na ibuhat sa religious leader kung para ni Mr. Moderator, categorical sa mao na ibuhat Mr. Moderator, objection. panahon ni Mose. Rule number 7. Categorical questions must be answered categorically. Ito ba? Yes or no? Ito ba? Make it Ingon ko clear. Ano ka yes? Asa Answer. Yes. Okay, yes daw, yes. Salamat. Ito ba? And after your answer, yes, qualify. Ang akong qualification, pwede magka-dili religious leader unya maka-open ka. Lahi ang religious leader kay naa kay grupo sa katawan nga gidala. Sama kang Mose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes. Sa iglesia, pero walang tawag po. Ang nagtawag po, nalalagay itaw nilang libro. Hindi, bro. Last 2 minutes naman, so doon na natin tingali 1 question and 1 answer. Okay. Okay, 1 minute question, 1 minute answer man. So, doon ay last. Kay last ni pero duha, 1 minute man duha question. O yun ka ba pinangga nga igsuon nga si Pedro nakadawat og Yahweh kaduha kung di si Pedro ang unang papa kinsa man? Tuba. Huwag naging papa sa iglesia. Ano, maghingala ang matakain. Magaling-hingalan sa kusa. Hindi ta magandagawa. Ang Biblia, huwag kikisulti nga papa. Kung kinsa may unang papa, kinak wala. Ay, bisa pagpahinti ka Yahweh. O yun ka. Pero ang Yahweh nga gihatag, kung tinuod pa nga ang Yahweh makapagpapa, ay wag na laray-laray na ng bersikulo. Paul Peter, Santo Papa, Pedro, pero may bisan mo sa kabuo. So ang Yahweh, dili nakapapapa ni. Apay 1 minute. Tiloko
ko na kunay kay. Ang pamutan na kay ningon man ka, supak man ka. Doon na ba kay standard reference? Gadili siya first Pope, yes or no? Una na itong referensya ang Biblia. Yes. Mr. Moderator, nangutan lang ko sa referensya. Kay Biblia o referensya man eh. Ang akong pamutan na asa man, doon na ba kay referensya? Yan ang ingon, si San Pedro, diliw ng sa puto baba. Doon na ba kay referensya? Yes or no? Sa dito ba, na ako na ganiha. Okay, Mr. Moderator, yes or no? Yes or no? Yes or no? Balik ang question, balik. The question is very clear, and this is okay. Worldwide, stop the clock. The final question is: aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not a pope? Ito ba na ako ganiha? Yes or no? Okay, qualify, prove, and cite your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first pope. Basa. Of the Catholic Church. Una na kong tubag, iilala ko nga ang Bible standard reference. Tungkol kay ang buong reference, kakuha, kasayuran. Sa Bible reference, aniya sa ako ang gidala sa libro ng mga kabuhan, Babylon Mystery Religion. May ISBN, may standard number siya. By the way, palihog sa tagaan atong chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon mo siya. To me, is a standard reference. Ingon din yun. Sa Babylon Mystery Religion, page 68. If we took a close look at Peter in the scriptures, it becomes apparent that he was not a pope. Sunod, sa pagkatuganan, may iyang ibutang din na ISBN standard number. Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. And please submit the document. Okay, listen. Listen. The purpose of the debate is to implement John chapter 8 verse 32. The truth will set us free. In order to prevail the truth, we have to open the light. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Open the book. And in it you can examine. This is the book. Okay. Ang atong tema nag-ingon sumala sa Biblia o referensya. Wa kina inaghag na standard. Referensya, any reference nito. Maunay atong kuan. Wa na ngayon. Wa na butangin niya standard yung mga edition. Okay. Any reference nito. Kaya lang ang reference. Wa na i-qualify o Okay, thank you so much. Thank you. ako na nga, interpretation, wakoy, pasalini, wakaroy ako na tayo. Okay. Okay. The moderator would like to clarify that the main proposition is. Palihog silence. Palihog silence. Pamatugan
Silence, do na patay panahon. Okay. Silence, please. It is now the time. Okay, tagaan na to sila time to examine sa reference. It's up to them to... Si Ralph Edward Woodrow, isa moderator. Si Ralph Edward Woodrow, usang ka protestante. Anti-Catholic. Pero, affirmative, wala ta. Libatang na ta. Okay. The moderator died. Okay. Kiri may standard. Okay. Why religion lang ina? Are you ready na ba mo for the rebuttal? Okay. The very purpose of rebuttal, mauna o sa basketball pa 3 points. 3-pointers. Okay? Now, the moderator gave the chance, the right of the affirmative side to check your documentary evidence, and the moderator will now give you the chance to check the documentary evidence of the affirmative side. Will you avail your privilege to check? Okay na. So, dili na ka mo check sa ilang evidence? Okay. So, now, okay. So, you have to wait and you never have to check their documentary evidences. Okay. So, enough is enough. Now, ladies and gentlemen, for the final, the summary, a conclusion to give or to deliver the rebuttal for 5 minutes. This is a conclusion. Remember, during the rebuttal, no more objection. Consume 5 minutes for rebuttal. And now, the negative side, you have the floor for rebuttal 5 minutes. Hello. Ganiha mga kaigsunan, pwede pangusok sa akong kaatbang, ginamit ang Isaias sa 22 o 22. Ako itong basahon, tanaw na to, musaril ba na? Iyon din, Isaias 22, 20 magsugod. Ang Ginoo miingon ngadto kang sigla. Niadtong adlaw panahon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias. Suuban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom o mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa payawi gihatag nga amahana. Tama? Wa payawi. Versikulo 22. Isa conjunction mo. Sangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Dili day mao. Ang iyang istorya gali ha. Kaya taga ang Yahweh mahimo amahan. Na mga kang basahon kay wa pagani ihatag ang Yahweh. Na amahan naman. Ya dai po pagkaamahan na kay di po sa religious group. Pawagan mo man. Sunod iyang pangmuskan ganiya sa atong gatang na si Pedro kuno ingon siya number 1 sa lista sa pag-apostol. Ang word apostol sent one ipadala, pero arita kinsa maging number 1 ilabi sa kanang pangulong haligi. Ato tanawon dala siya 2:9. Tinyo pangulong haligi gyud. Paminaw si Santiago dala siya 2:9. Si Santiago, si Pedro o si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi. So naghisgot og mga pangulong haligi. Kinsa ginista? Si Santiago, si Pedro o si Juan. Number 1 Santiago, si Pedro number 2. Number 2 naman di ay unya pa pagkapangulo pud yun ang gihisgotan. Pero para nako bisan pag number 1 ug number 2 dili na mo issue. Ang issue kanang itudlo gyud nila sa kamatuoran nga si Pedro sa to papa wala magud matudlo. Unya dayon ang nahitabo
nga gipatuo balikon ko ha. Batay paminawi ang iyang teksto. Gamit sa Genesis 17, verse 5, nga Abraham giusap balik naman guni. Giusap yang nahimong bisan pag wala uspa Abram. Ang word of father nagaak. Ram exalted. So Abram meaning exalted father. Ab is a Hebrew word of father. Ram is a Hebrew word of exalted. So Abram exalted father. Wa pagani i-change nagyapoy father. Giusab Abraham. Ang Ab is a Hebrew word of father. Raham is a Hebrew word of many nation. So sa gihapon na ilitra po kita mabasa. Kasi Abraham amahan. Ya gamit tayo akong kalbang. Kaysa Juan 1:42 nga si Pedro siya Simon giusab o Pedro mga ingon usab nga na kasi Abraham nahimong amahan si Pedro po nahimong amahan iyahan na to yan naman pagkausap ni Abraham amahan ra gihapon pagkausap ni Simon pagka Pedro wagi amahan ang naay amahan ang iyang sulti ra so ang iyang amahan nahimong po papa si Pedro siya na gyud in taon o nag-istorya dili gyud in taon ang panudlo sa kasulatan busa balikon ko ang word nga father dili sa Biblia na lugar nga title Midraic religion ang pinaka high priest nila pater patron. What is pater? Again Greek word of father patron fathers ang pater patron titawag ka na sa kahulugan ng father of fathers. Di ba ang Pope Last father one man? minute. Nataghaman ng father. So ang Pope father of fathers. Pater, patron, samara. Kaya nga ang ideya sa pagkatermino nga ang si Pedro, loyang Pedro ay hibaw baka mas Pedro gihimo niyo papa. Hibaw baka. Ha? Wa ko'y naghumhum ni Pedro nito na bro. Nga wa kahibaw ang papa mangka, wa kita. Kana yung libro sige daghan. Bisan pa sa kabarko yung libro. 30 seconds. Bigyan ang masilbi dito ka lumpak sa itudlok. Ono Timoteo 3:15 haligi sa parang sa kamaturan yang magtudlok tumutumo matod pa ni Pablo wabot ang panahon ng mga tao di na mati sa matod na pagturunan kundi sa mga tinumutumo na sugalanon tomo na di ay maayong gabi. Okay. Okay, salamat for the 5 minutes nga rebuttal sa ato igsoon si Pastor Ismael Bahinting Sr. And now, ladies and gentlemen, to close the debate is the final rebuttal on the affirmative side. Let's give the floor, Reverend Father Gitgano, Catholic Faith Defender. 5 minutes. Salamat kayo pinangga moderator o salamat sa todo ka moderator o sa akong kaatbang karon nga wa ko maglisod. Nga naman yang giangkon nga amahan sa pagtuo si Pedro. So hinay-hinay na niya mayroon. Kinahanglan negatibo siya, di jud siya mingog amahan sa pagtuo. Kaya negative man siya. Ang papa, amahan sa pagtuo. Unang pangutanan ako niya, asaptan ba nimo? Uyunan ba nimo? Ng term po, ang kahulugan ni papa, uyon kay siya. No? Unang nga, di lang 100% ang pagkauyon, pero nanay 10%. Ginagmay na. No? Unya, ibaw mo, sa iyang presentation kaganina, kung nakabantay mo, yan igamit ang Mateo 23:9. Bawal jod og magtawag sa pare o amahan mo nang mag-ingon siya paring Darwin. Di man mi pare, wa man kumukugo siya ang anak. Tingnan na lang nga Brad Darwin, no? Kay kung wag pare, doon nas pare, no? Father, no? Nakinay-hinay na siya tawag nako father, no? Pero di lang tamang dali. Nya kabantay mo, matud niya, tumo-tumo, kini akong pinangga nga igsunan, tumo-tumo. Pero kabantay mo, siya na po'y naigo sa iyang katarungan. Mao nang iko, paiting, pwede pag-atong susihon ng imong standard reference. Ayaw! Mahiga ni kay moderator, pwede matawa, o pati kitaguan. Pero kantong maong author mo nang hesitansya kay doon na sa kituguan. Ganong hesitansya kay siya ang nagtumo-tumo pinangga niya igsuon.
standard yun. Muna nga, lisod magkayang magtungo-tungo ta. Wa ni siya ginapigan. Standard reference. Pero niya, ayaw, oy. Ako kuwaon ta. Ayaw, Father ba? Pero kini, pwede yun din akong ihatag niya karon dayon. Bisan pag-ipadag ulit. Tanawa, the first Pope of the Roman Catholic Church is Saint Peter. Kunya, i-ano yung mga isunong ang list of popes. Ang nag-una din kasi sa akin, basig si Bainting nag-una din. Saint Peter! Ang nag-una, napatay mga dagway, mga kaigsunan. Kaya nga naman, dahil dagway ni San Linos, Anacletus, Clemente, the first 266 na kasanto Papa, ang president to karon si Papa Francisco. Naidagway, kay di man itumo-tumo ato Di ka ni angkon jud siya nga amahan jud sa pagtuo si Pedro. O niya, ang iyang ikutlo, Galatia 2:12, ang nauna kuno sa gimensyon si Santiago. Ikaduha man lagi si Pedro. Namura. Wa na buhat. O pa na nakutluan, ibaw na ko anak. Dili na list of apostles. Pero kung patinudaanon pa siya, iya ang ikutlo ang Mateo 10, 1, 2, upat siya to katiksta. Wa dyan nga giniba. Kay number 1 man si Peter ato. Wala nga, kini ato, dili dyan ni tumo-tumo. Unang haligi, ni angkon siya, nga si Pedro, giusabangan. Meaningful, meaningless. Nindot higda ba? Meaningful. Pero sa iyong explanation, wa na'y meaning. Nakita ninyo ang inconsistency sa pinangga na kong ikso. 1 minute. Amen? Unsa may puriba na to, nakadawat mas Pedro Yahweh, bisan pagpila na kay Yahweh. Kaya siya may unang nakadawat sa Yahweh among the 12 apostles. Therefore, siya ang first among equals, the primacy of Peter. Bisan si San Mateo, na una sa iyang lista si San Pedro. Naibaw ba si Pedro nga siya first among equals, siya ang amahan. Nahibaw, kay iya manggitawag si Marcos nga amahan. Dito siya nakaangkon nga amahan si Pedro sa pagtuo. Unya, anay tabog kay bawal ra ba? Sayop jud og butawag kag amahan sa usa ka tawo nga religious leader. Apan karon, iyang giangkon nga amahan sa pagtuo day si San Pedro, usa ka religious leader man. Pangutana bertiga. Bayang gabi. Araw pangutana, murag mamaw na pugan sangdo na ulhan ako. Akan na lang ilikas gamay. Sige. Di bang yun malali sa listahan sa simbahan nga kamo sa Tupapa nag-unang yun si San Pedro. Wala ako ano na pangutana ni kay Jando, nakapangutana naman una, wala ni. Kisa may unang sa Tupapa sa simbahan Katoliko? Si San Pedro o si San Lenos? Sumala sa inyong listahan? Sumala sa inyong sumala sa inyong ilista-lista si Pedro. Sunod si Lenos. Inyong lista ba? Kasi iyo mo sumala sa Biblia. Ato sunod sa Biblia ay si Santiago may number 1. Gawas na si Santiago number 1. Sabi na, gawas na si Santiago number 1, si Pedro number 2. Huwag pagkitingnan sa Tupapa. So mangutana gagkin sa pagbilay unang sa Tupapa. Wala. Sige. So, si Santiago, dili mag-apit sa listahan sa Tupapa. Ako pangutana, si San Lenos o si Pedro. Ang iyan kong bangsi, San Pedro ang unang sa Tupapa sa simbahan Katoliko. Iya kami apel mo. Ada referensya. Ay naklim-klim din. So, uwas, Biblia lah, referensya, pagkipirmahan mo na. So, sa mga referensya, nag-una pa si San Pedro, una sa Tupapa, ang sunod ang pautan na, kanus aman siya nahimong unang sa Tupapa sa simbahan. Ito ba? Nasa inyong listahan. Nasa inyong listahan. Kaya
sunod na. Okay, sunod. Sa inyong lista na dito. Okay, ang Catholic Encyclopedia Article po, nasa akong referensya. The title po was applied to the Bishop of Rome 4th century AD. So kung ang gisulti sa Catholic Encyclopedia na 4th century na, ang pagkamit sa title na po, entonces tinikop si Pedro, ay persecute si Pedro. Sige. Ayan na. Okay, sunod, sulayan na po. Ako na po. Ang importante, naliuyo siya nga si San Pedro. Sige, ako na po na. Okay. Ako na po. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay ka kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.